Mga katropa o gisgutan sa kadali bago makapasulod si Atty. Cartuano kay mainumdum ninyo sa balita mga katropa kani ado naman ko'y batanon nga gipatay. Ang problema mga katropa ang mga minor de edad pod ang kanibang mga suspek dali man kana kapin 30 ka beses mga katropa nga giluba na 30 ka dinunggaban naitabo na sa Purok 3A Barangay La Filipina diya sa may Tagum City. Actually, nasiko pang mga minor de edad nga suspect 14 o 17 anyos ni mga katropa. Nagiangkod po mismo nila nga nakainom sila o ang ilang tuyo mauna ang pagpangawat. Apan pagkauman nakamatama po ng biktima. So ilan lang gitabangan o luba hangtod nga namatay. Dili ka kinamatawanan, kinamata lango sa droga? Inom daw. Inom man giingon diri. Okay. Grabe daw ni nakainom ni sila. So, na-recover pa ang cellphone, laptop, relo sa biktima mga katropa. Ya kasayuran sa kapulisan, membro ko rin kini mga suspect sa Osaka gang. Diya sa may Bagsakan area sa Palengke mismo. Diya sa may Mugats. Bullseye. Ato makauban si Atty. Ray Cartuano karon kay ato ning pangutanon mga katropa kung sa bagyod. Ang pwedeng buhaton ni ining mga batanon nga malambigit ni ining grabing brutal nga krimen. Nasa linya si Atty. Ray Cartuano. Atty. Ray, ayong buntag nga na kanimo. Ay, buntag, no? Katropang Chris o katropang Ruel. Opo. Good morning, Atty. Ray. Una sa tanan, Atty. Ray, ato ang bakayo pagtahuran ngadto sa mga katawhan o sa mga nagapaminaw nato mga katropa diri sa XFM Jensen. May buntag sa atong mga tigpaminaw sa atong programa. Ayan, alright. Attorney, nakabalita ka sa naitabo dito sa Tagum City nga usa ka babae ang ilagiyagong grabing gidabudabuhan yun, Attorney. 30 gyud kadunggab ang nahitabo niini. Ang tuyo niini mga batanon is mangawat lang. Ang problema, nakamatama ko ng biktima. Ang problema na to, Attorney, ang mga suspect 14 kutob 17 anyos. 14 o 17 anyos. Ang among unang pangutana, Atty. Cartuano, unsa ang ibong unang reaksyon sa kaso di ining pagkalambigit ni duwa ka minor de edad sa brutal nga krimen di sa Tagum City? Tanawon, mas kinunsang edad sa kaning offender, no? Usa na siya ka krimen. Usa ka grabe nga krimen, labi nang involved usa ka estudyante sa UP Manila, no? Medyo ang iyang future na panpot na apektuhan tungod sa kaning criminal action, no, sa atong mga kanigingon nga child in conflict of the law. Oo. Pero attorney ba sa imong ani ubay-ubay na magyud nga mga bata gyud ang edad nga nalimbigit sa grabing brutal nga mga krimen base ba sa imong legal nga pananaw sa karon ba attorney angay na ba nga ibanan kining edad sa mga criminal responsibility sa Pilipinas? Dugay ni siya nga debate, no? Sa panahon pa ni Cristo kaning debate sa kaning unsang prinsipyo sa hustisya ang atong i-apply labi ng mga offender kaning mga kabatanunan. Kinahanglan tay balaod nga ang prinsipyo basta involved kaning mga minor de edad ang ginatawag natong restorative justice. No? In contrast din sa kaning mainstream natong hustisya sa atong revised penal code nga kaning retributive justice. So in English man siya, no, sa prinsipyo sa konsepto sa pagbungna ning balaod, mingon kag retributive justice, no, kaning an eye for an eye, kung nakay nabuhat nga sa laod, imo nang tubagod. Mo ning giningon natong general concept sa hustisya nga retributive. Pero kung involved ka ng mga kabatanunan, ang prinsipyo nga gigamit sa atong nasod, tungod lagi nga signatory ta sa United Nations, no, na may convention man god, no, sa kaning on the right of the child, ang prinsipyo nga atong gina-practice kaning restorative justice, dili kaning retributive justice. Tungod lagi nga ang ginakonsidera sa atong gobyerno, basta ang mga offenders, minor de edad, di na ito pwedeng i-apply katong giningon nga prinsipyo nga retributive. Nga ito silang ipiso, no? At ako sa itong mga nakabutang sa balaod, nga imprisonment, mo apply sa ilaha. So ang filosofiya, tungod lagi nga wapas sakto nga edad, more of kaning pag-restore
no, sa siguro intervention sa gobyerno nga makapag-adjust sila, no, tungod lagi sa ang ilang gibuhat as far as ang atong balaod ang concern, wala pa sa sakto, no, nga ilang na-appreciate ang ilang nabuhat. Oh, So, morning philosophy niya. No? Para na atong background pero lang sa atong discussion. Pero, syempre, ang nahitabo na kinabuhi. No? Opo. Nga nakuha, tungod lagi sa ilang gibuhat nga kung mutan-out no? Usa ka criminal action, no? Criminal act. Oo. Pero muuyon ba ka, Atty. nga kanina itong kasamtangang forma sa kikining Juvenile Justice and Welfare Act? Nakaturangan ba nga pwede ma-exempt na sa criminal liability kada mga 15 anyos pa ubos bisan pa seryoso nga krimen? Well, as far as morning atong balaod karon, no? Tungod kay dugay naman ni siya nga debate sa atong mga eksperto at sa general proposition. No, sa general proposition, ang ilang pag-studio basta below 15 years of age, no? Wapay kanang giningon natong criminal liability. Exempted sila, no? Agoy. Exempted. Tungod lagi nga mo nang filosofiya nga tan-aw sa atong kongreso nga dapat ang i-apply nga prinsipyo dili kanang giningon natong retributive, no, kundi restorative. No, tungod kay matong nasod ni pirma man sa United Nations Convention on the Right of the Child. So mo na tong predicament sa atong nasod kinipirma ta ang United Nations Convention, ni undertake ta nga mo pa sa tagbalaod nga mo protect po sa interest sa mga kaning giningon nga minors. Attorney, dili ba kanang pag kini mga bata man gud lahi man gud ang ilang estado sa unang panahon kay nagbago ang panahon, nagbago ang dagan sa social media, murag na expose kay sila sa violence ba. Mao nang daghan kay sila og mga actions karon nga di na to masabtan. Daghan kay mga batan-on karon na involved ani niya. Giunsa na to pagtimbang-timbang ang rehabilitasyon sa minor de edad kumpara sa hustisya sa biktima. Yes, no, interesting na debate na siya tungod kay ang filosofiya sa balaod manggod once nga nabuhat na sa kanang mga minors, no, kaning minor de edad nato, na ay murag responsibility po ng community, ang pamilya, ang nasod, no, igilya sila. So kung medyo taliwas, no, kanang ilang gibuhat na ay murag ang konsepto sa atong gobyerno nga naapoy in a sense, no, responsibility ang pamilya, responsibility ang community nga was na nahatagan og saktong atensyon, no. Usually mo gudani kani mga kabatan-unan, no, wala na kay eskwela, wala na tagan og saktong edukasyon, no, atensyon. So, nabuhat nila na tungod lagi po ang ilang mga pamilya po, no, siguro pigado, di nila mapeskwela ilang mga anak, no. So mo nang konsepto sa restorative justice. Opo. Ang community na ay liability po, no, in a sense. Nabuhat nila na tungod lagi nga wala sa natagan po og sakto nga atensyon. Oh, pero sa Taas siya nga debate, no? Taas siya nga debate. Panahon pa na sa mga philosophers nato ning ginadebatihan kaning restorative ug kaning retributive justice hantod karon continuing philosophy debate ni siya o kaning policy debate sa atong gobyerno. Oh, pero mamahimo gid siyang pinaka-unfair nga bation sa usa ka pamilya pod sa biktima. Attorney, no, nga kumbaga wala na mi mabuhat kay tungod minor de edad ang nakapatay sa mong anak. So dili makabayad sa iyang salaod ang maong bata kung dili matagaan pa nun siya kay gayunan nga i-rehabilitate kay lagi minor de edad. So dili siya kabayad sa iyang sala nga gibuhat yun attorney muragana. Ang atong tanawon sa balaod manggod, wala na pilang kanang giningon nga civil liability. Na mingon kag civil liability kana mga danyos pwede na i-claim. No, sa pamilya, no, pamilya sa offender. Ang problema sa prinsipyo ana sa balaod, normally kani mga offender, no, kani mga minor de edad nga pangalan sa balaod nga child in contempt of the law, pigado po ng mga pamilya. No, wapod sa position nga i-compensate, no, katong biktima o di ba katong kaning pamilya sa biktima. Okay lang unta ni kung ang ilang mga nabuhat kanang giningon nga di kayo grabe nga mga krimen, no, pero sa atong present nga katong example diya sa Tagum, kinabuhi man gikalas ani, no, okay lang unta kanang di kayo bugat nga mga krimen, no, pero
even ka ng mga giningon nga grade offenses, ang balaod, ni tanaw lang yapon din na, no? I-apply yapon tong prinsipyo sa balaod na tungod lagi nga minor, kung na may imprisonment din na ay kanang giningon nga mga mitigating no circumstances, assuming maabot na siya kanang of age. Ma-apply yapon tong katong giningon nga mga mitigating circumstances, assuming i-apply na to kaning balaod. So mo niya itong predicament karon, no, kung ato bago ning baguhon, ato bagong i-apply kaning balaod sa mga adults, no, sa situation sa mga bata. Kay ang sa balaod karon nakaingon man din no, nga di man nila pwedeng i-appeal sa pagpriso, no, diha sa kanang usual nga mga prisuhan na ay mga mga centers, no, di ba? Batang Silangan, Paradri. Yes, so Bahay Pag-asa, Pag-asa. Butang. Yes, so tungod lagi nga mo ning prinsipyo sa atong balaod nga ni-adhere ta sa kaning United Nations Convention. Pero pag punto, for example, ani grabe magid ni genus crime magid nga matawag na to attorney, no. Pag-abot pa sa iyang pag-abot pa sa iyang saktong edad, pwede ba ni siya nga pa-priso or dili paghapon? Well, ang provision din na yung mga instances sa husgado, no, studyuhan sa husgado, ang mga may mo siyang situational siya pag abot niya of age, no, ang mga considerations at tanawon sa korte, no, pwede po siyang i-confine sa prisuhan, pwede po dili, no, muagi pa nig mga kaning giningon nga pag-studyo, no, sa ato mga social welfare na sa DSWD, studyuhan pa siya. So in short, invest og kaning panahon, no, manpower, resources ang atong gobyerno nga hatagag chance no, kaning giningon nga child in conflict of the law nga balik, no, sa komunidad. Tungod lagi nga ang prinsipyo ani, kung naay nabuhat ang kaning salaod ning child in conflict of the law, mura ginaako po sa gobyerno ba nga na po sila kaning limitasyon, na po sila kaning liability. So, di lang po ng gobyerno, may mga gobyerno, national, LGU, o pati na ang pamilya. So, diha ang maragang lahiyang konsepto na to, basta involved ka ng mga minor de edad. So, no? Attorney, kung sa imong mga gipang istorya, ngayon unsay pa pwedeng mamahimong remedy sa pamilya sa biktima? Nga siyempre, nangita mapugunan sila justisya, attorney, napa ba sila pwedeng remedy sa kaning pamilya sa biktima nga kumbaga mapanubag ang kaning mga salaod nga kini or ano na lang yun sila, wag yun sila mabuhat kay tungod lagi ni ining atuang sistema sa hustisya? Kato kung na-mention ganiha nga katong civil liability nga wala na appeal, no, nga pwedeng pabayaron. Okay. Pabayaron, no, so siyempre kabalumantang kinabuhi ba man ay presyo yun. So, but nag-provide remedy kanang giningon natong civil damages, no, assuming nga kanang pamilya sa offender na po'y capacity nga mubayad, no, pero katotong na mention ganiya more or less siguro kadaghanan din nga nibuhat ang pamilya po nila o po'y capacity nga mubayad, no, kaning giningon nga danyos. So sana siya kakuhan ka remedy sa kaning family, no, or kanang affected family, no, sa biktima. So mahitabo ni attorney, pwede yung abusuhon niyo paggamit ng juvenile justice law nga pwedeng gamiton ni mga bata na, for example, na manugo sa ilaha nga kana mga hamtong nga kani kaya ni mo ning patsyon, baka bisi pwede nilang patsyon, so pwedeng maabuso gid ni atong balaod. Unsa bay kasinatian nimo na bay kasinatian ka ngayon ani attorney nga nagunitan nimo mga kaso? Sakto ka din no, posible for example kaning mga sindikato, no, mga gangs. So sana siya ka-area nga dapat i-improve sa atong legislation. Ayan. Labi na kung gigamit ang bata, no, sa kanang usa ka ngawat, tapos usa ka grupo, di ba, ka sindikato, pwede nilang buhato ng exception sa kaning balaod. Tungod kay din nanay ginaingon sa in English pang kanang discernment ba? No, gina-discuss man din sa balaod po kanang between ages 15 to 18 kung na discernment, nagyapoy criminal liability. So kana siya ang discernment man god, no, in English man na siya ang pasabuton din ng
katong child in context of the law, aware siya sa iyang gibuhat, no? Sa iyang Yun. consequences. No? So, pwedeng for example, ang context nato gigamit sila sa mga sindikato, kung saan na siya ka pwedeng buhaton nga exception. No, dapat instances no, nga ilang ginagamit pag kaning akyat bahay mga bata tungod kay mas gamay. No? Yeah, siyempre, pwede ang mga rin bata, yung exception. opo, siyempre ang mga bata, attorney, na dalang hinagiban niya, siyempre, na makamatay nga na, so, mapilitan sila nga dunggabon na lang, kay, siyempre, kaysa mabalan og kinsa sila. So, unsay mga pwedeng legal nga pamaagi, aron nga mapanubag gyapon na sila, attorney, kung yan naman. Yes, diya siguro himo nila ng medyo situational ang balaod. Yun. No, kay diha manggod for example kung nisaka ka sa usa ka panimalay, diha siya dapat mo create dapat the presumption nga ang kanang bata na nay discernment, Oo, siyempre. no? Di na siya kanang ordinaryo nga diha naglakaw lang ka sa kalsada o di ba kanang murag wa pay buot, no? Pagkatapos na nulis o na nikawat, pero kung giplano jud, no, diha siguro pwedeng part sa atong mga kanang pagbago diha sa balaod nga i-consider na nila nga siguro marag maingon og prima facie nga or there's a presumption nga na discernment. And therefore na joy liability kung anang instances no, nga gibuhat. Dili pod ba pwede, attorney, no, nga mamahimong automatic ang kaso isip with discernment kung grabe na gyud ang krimen sama ni ining murder o rape man? Pwede gyapon, no? Interesting na nga suggestion, no? A certain level, no? For example, kung mga crimes na punishable siguro more than 12 years, no? Or more than 20 years, kasi mong na-mention ganiha, nanay presumption, nga nanay discernment. Ibaliktad na ang burden karon, no? Ang prove otherwise, katong child in context of the law. Pwede gyapon, no? As a policy question, pwede gyapon na buhaton as an amendment sa atong balaod. Attorney, kining naitabo ba kay murag nakita nako murag nag-orchestrate aning mong pangitabo kay nangawat sila, nanguha og mga gamit. Actually, nasa ni gang grupo, so gikaingon. dili ba pwede gamiton ni siya para sa makuan sa ma-improve ang atong juvenile law? Pwede actually na, maskin walay balaod, pwede nila nang himuon nga ebidensya nga na discernment. Ayun. Kay grupo gang, no? Oh. So pwedeng ang atong prosecutor, ang atong piskalya o di ba ang atong private prosecutor himuon niya ng argumento. Matungod kay gang na siya, no? O grupo, therefore na discernment. No, na effort nga kanang ilang collective effort pa. Mohimo sila sa laod. Pwede nang buhaton gyapon sa atong piskalya. Pero mas maayon siguro kung na-di specific provision sa atong balaod. No, katong mo na-mention ganiya, for example, gang na siya, paano mga instances nga automatic na siya nga kanang discernment na provision mo apply dayon no, sa mga violators. So mao ni atong ipanawagan karon sa atong mga magbabalaod siguro, attorney, no, o policy maker kabahin ini kay murag sa kapila na kakaso mo gud, attorney, labin pa diri mabalita na to bata dili gyud makasuhan kay syempre imbes kay paghinos crime na buhat kay tungod lagi sa pangalan nga bata siya, minor de edad siya. So pwede siguro ma-amend atong panawagan sa attorney sa may imong mensahe sa mga magbabalaod, mga policy makers kabahin sa mga kasamtang kaluyahon yun sa balaod para sa mga minor offenders. Well, mas maayong studyuhan, no? Kanang ginaingon sa in English pa kanang prevalence ban. Kung daghang instances pag ni siya, nahimo ni siyang nationwide nga phenomenon, nahimo ba ni siyang witness, nag-exploit sa mga sindikato nga grupo, o di ba maskin sa mga criminal elements, no? So, ilan yung studyuhan, pagkatapos ilan yung ibutang at sa provision sa balaod. No? As an amendment, pagkatapos nasa yung mga threshold na crime nga ila i-considera. For example, ka ng mga grave offenses, no? Himo nilang na-provision nga kanang provision sa discernment, automatic mo apply. Ayan. No? Pangana ba, no? Nga mga kuan. Kana siya, debate na sa itong mga kongresista, mga mambabalaod, mo na ilang trabaho dapat, no? Sa itong mga kongresista. Yeah. Mumugnag mga balaod, nga mo adjust, no? Sa kanang mga
peculiarities sa situation. Sakto Ayan, gyud attorney. alright. Sakto gyud na. Labi pa kayong tayo uban kanimo attorney no kay daghan kay tag makuha nga mga idea gikan sa usa ka Ma-educate ta. ekspertong abogado nga katropa sama nimo pero wala man gitay oras attorney anin lang attorney asa ba nila makita si attorney Ray Cartojano alang sa ilang mga legal remedies pwede bang maduulan? So natin opisina, no? Natin opisina sa Gentan, but mostly manggod makontak ta online, no? Okay. Bagong pamagi sa trabaho, natin online nga kuan, diha ta mostly makontak kung natin na-interested nga mo avail sa atong legal services. Unsaon nila pag-contact kanimo online attorney ato na lang susulti diri taga ka na mo kay gayunan. Natin page, no? Natin Facebook page na ang atong pangalan nakabutang man din na normally natin staff na naga-monitor sa mga naga-inquire. Okay. No, na screen no, so mo na tong bagong pamaagi karon sa pag-conduct sa atong professional services more than sa kanang giningon nga physical office. Ayan, alright. Salamat kayo, attorney, sa paghatag di mo kay gayunan sa XFM 95.9 General Santos City. Ingat po kayo. Mabuhay ka, attorney. Salamat attorney. Anytime. Ayan, Thank you. Okay. Grabe.